Panginoon namin dakila, banal at soberano sa lahat. Salamat po sa pribilehyo binibigay mo sa amin. Mga makasalanang tinubos ng iyong dugo sa krus ng Kalbaryo. Mga nilikha mo lamang, mga undeserving Panginoon, sa iyong glory, sa iyong grace. Pero dahil nag-uumapaw ang iyong biyaya at awa, kabilang kami ngayon sa kaharian ng Diyos. Kabilang kami sa mga pinili mo at hinirang mo para sa buhay na walang hanggan. So, para nito, turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Gamitin mo lamang ang iyong kabang lingkod bilang daluyan ng iyong salita, daluyan, Panginoon, ng iyong biyaya. Mahihayag ang mensahe mo ngayong umaga ng may katapangan, may pag-ibig, at higit sa lahat, may pagtataas sa Diyos. Maibaba kami, maitaas ang Panginoong Jesucristo. Sa mga kapatid namin, nakikinig ngayong umaga at makikinig ngayong umaga, ihanda mo po ang puso at isip. Nawa ngayong umaga ay maisentro ang pangangaral kay Kristo. Tanggalin mo, Panginoon, sa aming puso ang pagre-rebelde. Tanggalin mo sa aming puso ang anumang hadlang para hindi namin maunawaan ang iyong salita. Ilusan mo ang puso at isip ng bawat isa na makikinig. Anumang kasalanang lumahadlang sa aming puso at isip, anumang pagre-rebelde sa Diyos na meron kami ngayong umaga, alisin po, Panginoon. Nagkaroon kami ng puso na mapapakumbaba sa harapan ng Diyos, pakikinggan, pag-aaralan at isasabuhay ang bawat matutunan namin ngayong umaga. Ang gabay at patnubay mo ay aming inihingi, ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay sipahan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y magpapatuloy sa pag-aaral ng Sermon on the Mount. So tayo po'y dumako sa ikalimang chapter ng Mateo. So sa pag-aaral po natin ng Matthew, nalaman natin na ang sumulat ng libro na ito ay mismong si Matthew, yung apostol na dating tax collector, at nung siya ay mag-born again, pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan mula sa pagiging Levi. Siya ay tinawag na Mateo, na ang ibig sabihin ay gift of God, God's gift. Kaya ako yung pangalan ng anak ko, Matthew, ang ibig sabihin niyan, God's gift. So pinakilala ng author ng libro ng Mateo si Kristo bilang fulfillment ng covenant ng Diyos kay Abraham, kay David. O yung kabuwang covenant mula sa promise kay Adam and Eve na mayroong isang binhi na mula sa babae na dudurog sa ulo ng ahas. At ito na yun, si Jesucristo. Siya yung fulfillment ng tagapagligtas mula sa pagbagsak ng tao sa kasalanan patungo sa pagliligtas sa kanila para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Si Jesus yun, base sa sinasabi ng salita ng Diyos na isinulat ni Mateo. Na-fulfill yung Abrahamic covenant ng pangako ng Diyos kay Abraham na mula sa binhi, sa lahi ni Abraham, mapagpapala ang lahat ng bansa. Dahil kay Kristo, hindi na lang Israel ang bansang tinitignan ng Diyos, kundi lahat ng tao na sasampalataya kay Kristo. Sabi nga po, wala nang pagkakaiba ang Hudyo, ang Griego at ang Romano. Pag ang isang tao ay sumasampalataya kay Kristo, kabilang siya sa anak ni Abraham. Si Kristo rin ang fulfillment ng Mosaic Covenant. Lahat ng alay doon na hayop, kahit mismo iyong templo, si Kristo po mismo yun. Kaya nga sa AD 70, nawasak na ang templo, natapos na ang lahat ng paghahandog dahil naihandog na yung pinaka-fulfillment ng lahat ng propesiya ng Diyos. Yun o si Kristo. At sa Davidic Covenant, ipinangako si Kristo bilang isang hari na walang katapusan na magbumula sa lahi ni David. Yun o yung fulfillment ko. At ipinakilala rin ni Matthew sa kanyang sulat na si Kristo ay pinanganak ng miraculous birth. Nagpakita ang anghel kay Mary at sinabi siya yung maglilihi na yung siya ay isang birhen. So naglihi siya ng isang batang lalaki.
Nung ipinanganak ito, may mga hintin o mga tawag ito, wise man mula sa silangan na nakakaalam ng propesiya sa lumang tipan, dinalaw nila yung yung sanggol na Jesus. At nung malaman mo ito ni Herod, pinanghalang ipapatay yung baby Jesus. Kaya ang Panginoong Jesucristo, mula sa lumang pangako sa Israel, pumunta ulit sa Egypt. Parang parehas ito nung panahon nila Jacob na nagkaroon ng tagutom sa lupang pangako, pumunta sila sa Egypt. At dito po, nung namatay na si Herod, bumalik ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga magulang sa Israel at nanirahan sila sa Nazareth. Kaya tinawag siyang Nazareno. Fulfillment ito ng lahat ng promises sa mga prophets. So makikita natin kung paano yung libro ng Matthew konektado mula Genesis, mula sa mga propeta, mula sa mga hari hanggang sa New Testament. At after mo ng 3 dekada, pinakilala naman ni Matthew yung forerunner o yung tinatawag na herald ng Panginoong Jesucristo. Ang trabaho mo ng forerunner ay halimbawa darating yung hari, magsusubo ang hari ng isang kanyang kinatawan doon sa lugar na pupuntahan at sasabihin niya kung ano yung gustong mangyari ng hari at gagawin ng hari. Dumating si John the Baptist, ipinapangaral niya ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagbabautismo. At pagkatapos niyan, nung siya ay nangangaral, dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagpabautismo kay Juan Bautista, hindi para sa kanyang righteousness, kung hindi para masunod yung nire-require ng kautusan o law na kailangan niyang gawin para sa righteousness ng mga taong tutubusin niya. So after niyang baptize, na pag-aralan din natin na dinala siya ng Espiritu para mag-ayuno ng 40 days and 40 nights sa ilang, at pagkatapos suron, tinukso siya ng Diablo. Yung tatlong temptation of the flesh, temptation of the eyes, at yung pagmamalaki sa mundong ito. Lahat po yun na pagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa salita ng Diyos. At nagsimula na yung pangaral ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pangaral ay may dalawang mahalagang gawain. Una ho yung pangaral at pagtuturo. At ang tinuturo niya, talikuran at pagsisiya ng kasalanan dahil malapit lang dumating ang kaharian ng Diyos. At ito, napag-aralan natin last Sunday, yung pinaka-famous na sermon ng Panginoong Jesucristo, yung Sermon on the Mount. At ang Sermon on the Mount ho ay pinangaral niya para sa mga mananampalataya. Ito, yung katangian ng mga tao na papasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung katangian ng mga tao na mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ito yung magiging katangian ng mga tao na iniligtas ng Diyos. Muli, samahan niyo ako sa Matthew chapter 5, 1 to 11. Babasahin po. At sundan niyo ako sa inyong mga Biblia. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo nila, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila ang mga pinagpala. At ito pag-aralan natin na Sunday, ang pagpapala na ito ay hindi tungkol sa pera, kayamanan, karangyaan, o lumang material na bagay. Ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi niya dyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamalakit nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y binigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos.
Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na tawag kasinungalingan ng dahil sa akin. Sa 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Last week po, ang natakin lang natin yung chapter 1 and 2, na si Kristo yung greatest preacher at yung greatest preaching is blessing. Pero hindi yung kagaya ng blessing na madalas nating naririnig sa mga prosperity gospel preacher ngayon. Hindi yung tungkol sa blessing ng kayamanan sa mundong ito ang primary na tinuturo ni Kristo. Hindi blessing ng bagong kotse, bagong motor, bagong bahay. Hindi blessing ng health and wealth. Blessing po ng totoong kayamanan. Dahil yung mga prosperity ay mga hindi totoong kayamanan na primary dahil maglalaho at hindi madadala at wala rin kagalakan. Pero hindi ko nga sinasabi na hindi natin kailangan. Actually, kailangan at gusto natin hangalin ito, pero hindi mo yun ang pinaka-highest form ng blessing. At yun ang maganda sa Panginoong Jesucristo. Itinuturo niya yung pinaka-highest form ng blessing. At sa mga totoong mananampalataya ni Kristo, ito po yung number 1 dapat na i-goal natin. Yung highest form ng pagpapala na itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Meron po tayong dalawa lang na mapag-aaralan ngayon. Yung chapter 3 at 4. Siguro ho, mga 3 lesson pa tayo bago tayo makaalis dito sa sermon sa bundok. Dahil napakayamang talata nito. Napakayamang mensahe mula sa Panginoong Jesucristo. Kung pinag-aaralan nito may mga binasa akong libro, kagaya ng Beatitudes ni Thomas Watson, at yun yung nakatulong para sa mensahe nito. Yung Gospel ni J.C. Ryle, binasa ko rin yan, at pinakinggan ko ang pagtuturo ni Pastor Noel Espinosa, yung ano bang tawag doon, yung sa eskwelahan, yung pinakamataas, principal ng Grace Ministerial Academy. So yan ho, yung mga naging reference ko para mabuo ang sermon na to. So sa atin yan, ang sermon sa bundok, sa chapter 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Tapos, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat alipin sila ng Diyos. Yun yung dalawang klase ng pagpapala na dapat meron ng mananampalataya. Para po ito sa mga believer, para sa mga mananampalataya, ayaw ito ng hindi mananampalataya. Kung wala kay Kristo ang isang tao, ang gusto lang niya yung mga blessing na material, blessing na carnal, pero ang mga mananampalataya ni Kristo, ito ang una nilang hinahanap at kailangan dahil ito ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Sa English, blessed are the poor in the Spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sa isa naman, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So may dalawa daw na pinagpala, yung poor in the Spirit at yung those who mourn, o yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos at yung nagdadalamhati. So, ang title mo ng ating message, Poor yet rich, mourning yet rejoicing. Mahirap pero mayaman, nagdadalamhati pero nagagalak. Pero bago natin simulan yan, kailangan natin i-determine kung ano ang kaibahan, ano ang ibig sabihin pala ng poor in the spirit and those who are mourning. Yung poor in the spirit, yung mahirap sa espiritu, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, at yung nagdadalamhati o yung nagmumorn. Ano yung maling pananaw doon? Yung iba kasi, dinidistinguish nila na yung poor in the spirit daw, yung poor in the state o mahirap na tao. Hindi po. Nagkaiba ho yung poor in the spirit o yung mahirap na tao. Merong mahirap na tao pero hindi siya poor in the spirit.
Maaaring mahirap lang siya sa hari-harian, mahirap sa espiritu, pero wala siyang pangailangan sa Diyos dahil hindi naman talaga siya alagad ng Panginoong Yesus. Ang mga mahirap na tao, pwedeng mahirap sila sa material, pero hindi nila hinahanap ang Diyos. Yun kasi ang katangian ng purit na Spirit. Walang ibang inaasahan, hindi ang Diyos. Iba rin po yung spiritually poor sa purit na Spirit. Alam niyo po yung mga spiritually poor, yung mga hindi nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin, hindi umattend ng church, walang prayer meetings, walang fellowship with the kapwa mananampalataya. Hindi mo sila poor in the Spirit, sila ay spiritually poor. It's either unbelievers sila o sila ay immature Christian. Iba ho yun. Iba yung spiritually poor at poor in the Spirit. Pag sinabing poor in the Spirit, ito yung mga taong babad sa Bible, babad sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nag-church, nag-attend ng prayer meeting, yet alam nila, mahirap pa rin sila sa Espiritu dahil wala talaga silang kakayahan o sariling katuwiran sa harap ng Diyos maliban kay Kristo. Ito ho yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya sila masipag sa pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagdalo sa church, dahil alam nila wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So pag iba ho yung spiritually poor, yung mga spiritually poor, yan yung mga di nagbabasa ng Bible, di nag-church. So it's either unbeliever sila o sila ay immature Christian. Ano naman yung warning o yung nagdadalamhati? Iba ho ito sa mga nagdalamhati lang dahil sa emosyon, dahil sa emotional program. Halimbawa, merong masamyo na saliw ng musika na touch yung damdamin nila at kinonvict sila ng preacher na buo yung isang emotional na tawag dito, pagdadalamhati dahil sa programa. Hindi ho ito yun. Hindi ho emosyon ito. Yung tatayo, iiyak-iyak, tapos pagdating ng dalawang buwan, hindi na mag-church, hindi ho ito yun. Yung puro emosyon, hindi ho ito yun. Yung sinasabing nagdadalamhati. Hindi rin ho ito pinilit, pinwersa yung sarili na umiyak. Na tipong sinermonan, tapos binigyan ng magandang saliw ng musika para sila ay magdalamhati. Hindi ho ito yun. Ang nagdadalamhati ho na ito ay nagdadalamhati sa kanyang kasalanan dahil alam niya siya ay nagkakasala at alam niya kung kanino siya nagkasala. So magkaiba na natin yung poor in the Spirit, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mourning over their sin, ibig sabihin nagdadalamhati sila dahil sa kanilang kasalanan. Hindi dahil sa emosyon, hindi dahil sa saliw ng musika, hindi dahil sila ay pinwersa para magdalamhati, kundi dahil sa Espiritu na nasa kanila, sila ay binibigyan ng conviction. Bakit dito nagsimula si Kristo sa poor in the Spirit and mourning with sin? Alam niyo, ginawa ito ni Kristo para ipakita ang kahirapan ng Espiritu at pagdadalamhati sa kasalanan ay pinakabatayan ng foundation ng biyaya ng Diyos. Hanggat ang isang tao ay hindi mahirap sa Espiritu o poor in the Spirit at hindi siya nagdadalamhati sa kanyang mga kasalanan at hindi niya alam ang kanyang pangailangan, hindi niya makita ang kanyang kawalang pag-asa. Hanggat hindi siya ganon, mga kapatid, hanggat hindi tayo ganon na alam natin wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos, hanggat hindi tayo nagdadalamhati kay Kristo, wala tayong kakayahang makita yung kayamanan na kay Kristo. Ang tanging makikita lang ng tao na wala sa poor in the Spirit at sa mourning ng sin, makikita niya lang yung kanyang sariling pagmamalaki, makikita niya lang yung kanyang ego, pride, yung mga katagumpayan niya, yung kayabangan niya lang ang makikita niya. Kaya inumpisa ni Kristo na sinabi niya, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, mapalad ang mga nagdadalamhati dahil aalingin sila ng Diyos. Dahil gusto ipakita ni Kristo na wala kayong magagawa kung magmamalaki kayo sa Diyos, kung yung sarili nyo lang ang inyong aasahan, wala kayong magagawa. Kaya ho, 2 puntos lang tayo.
poor yet rich, mourning yet rejoicing. Mahirap sa espiritu, pero mayaman sa kaharian ng Diyos. They are blessed. Pangalawa, mourning yet rejoicing. Nagdadalamhati sa kanilang kasalanan, pero nagre-rejoice sila dahil sa biyaya ng Diyos. The more na nalalaman mo na wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos, the more na nagiging mayaman ka sa harapan ng Diyos dahil siya ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo spiritually. The more na nagdadalamhati ka sa kasalanan mo, the more na ipinapakita ng Diyos ang kaaliwan niya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at pagpapatawad sa mga ito. Poor yet rich. Sabi po, until we are poor in the spirit, o yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kapasidad na tanggapin ang totoong biyaya ng Diyos. Yung tao na punong-puno ang kanyang kamay ng mga bato ay hindi kayang tumanggap ng mga ginto dahil may lamang bato ang kanyang kamay. Ang dami niyan. Hanggat ang tao, ang tingin niya sa sarili niya, hindi niya kailangan ng Diyos, magaling siya, matalino siya, hindi siya tatanggap ng biyaya ng Diyos. Hanggat ang isang baso ay puno ng tubig, hindi ito pwedeng lagyan ng wine na gawa sa ubas. Ang isang basong puno, hindi mo pwedeng lagyan ng anumang mahalagang bagay kaysa sa tubig. Dahil puno nga eh. Ganun din ho. Hanggat ang isang tao ay hindi mahirap sa espiritu, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, hindi niya mararanasan, matitikman yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga kung unang turo ng Panginoong Kristo. Mapalad, pinagpala ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Alam niyo po, ang Apostol Pablo, nung siya ay ipinakilala sa bagong tipan, siya ay isang Pariseo. Isang Pariseo na puno ng relihiyon. Isang Pariseo na galing sa angkan ni Benjamin. Isang Pariseo na iginagalang at tinitingala sa lipunan. Punong-puno siya ng kanyang titulo, punong-puno siya ng kanyang pagiging relihiyoso. Punong-puno si Apostol Pablo ng kanyang sin na patayin yung mga Kristiyano. Pero alam niyo ho, nung maranasan niya ang biyaya ng Diyos, sabi niya sa unang Timoteo chapter 1, verse 14, pinasagala sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa aking pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Yung dating nauusig, yung dating mga Pariseo, yung dating relihiyoso na pinapatay at pinaparusahan ng mga Kristiyano dahil sa kanyang estado at pagiging relihiyoso, na-encounter si Christ at sabi niya sa unang Timoteo chapter 1 verse 14, pinasagala sa akin ang grace ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na tatagpuan sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Tinapon lahat ng Diyos yung daladala ni Pablo na mga hindi mahalagang bagay at pinalitan ito ng biyaya ng Diyos. Kaya nga ho, papalad, pinagpala ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At ang maganda po, habang natatanggap natin ang biyaya ng Diyos, lalo tayong nagiging humble. Ang mga pinagpala ng Diyos, tatanggap ng grace ng Diyos, pero hindi lalaki yung puno, hindi magiging mapanghabak, hindi magiging mapagmataas. Instead, magiging humble mo sila. Bukod doon, yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, yung mga poor in the spirit, meron mo silang mapagpakumbabang puso. Ang mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos ay mga taong meron mong mapagpakumbabang puso. Kumusta po tayo? Kumusta ang puso natin?
Nagre-rebelde pa rin ba sa Diyos? Kumusta yung humbleness natin? Ipinagmamalaki pa rin ba natin yung sarili nating kabutihan, yung sarili nating gawa? O ang pinagmamalaki natin, Kristo, ang kanyang biyaya? O ang puso ba natin ngayon ay mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa? Siyasatin natin, ang puso ba natin ay umaasa lamang sa Diyos? Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Hanggat hindi poor in the spirit tayo o walang ibang inaasahan ng kundi ang Diyos, hindi magiging precious sa atin si Kristo, mga kapatid. Hanggat hindi tayo dumarating sa panahon na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, until we are poor in the spirit, hindi magiging precious sa atin si Christ. Hanggat hindi natin nakikita yung pangailangan natin, hindi natin makikita kung gaano si Kristo kahalaga sa ating buhay. So yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, makikita nila yung pangangailangan nila kay Kristo. Makikita nila si Kristo bilang nag-iisang tagapagligtas. Si Kristo ang biyaya ng Diyos. Dahil dito, nagiging tagahanga siya ni Kristo. Si Kristo ang laging nasa isip niya. Si Kristo ang laging gusto niyang papurihan. Gusto niyang madamitan siya ng katuwiran ni Kristo. Nakikita niya ang kanyang sarili, isang makasalanan, walang pag-asang makaligtas sa galit at poot ng Diyos kung wala ang damit ng katwiran mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang sasabihin niya, ibigay niyo sa akin si Kristo o mamamatay na lang ako. Ganun ba tayo? Tinatreasure ba natin si Kristo? Every Lord's Day, si Kristo po dapat ang sentro. Bakit maaga tayong dumarating pag-worship? Kasi andun ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Bakit tayo nananalangin pag-prayer meeting? Kasi alam natin na nakikinig ang Panginoong Jesucristo sa langit at namamagitan para sa atin. Bakit po tayo nagpe-fellowship bilang isang church? Alam niyo ho, sabi ng Biblia, when 2 or 3 gathers, Christ is with them. Meron 2 o 3 na nagkatipo ng Panginoon ay nasa gitna nila. Tungkol mo yun sa fellowship ng church. Mga kapatid, hanggat hindi tayo poor in the spirit, hindi bida sa buhay natin si Kristo. Maraming relihiyon ang bida sa kanilang buhay, yung gawa nila. Ang bida sa kanilang buhay, yung leader nila. Ang galing kong leader namin, ang galing mag-preach ng leader namin. Yung leader namin, yung napakasipag, napakatapang. Pero hindi masama na i-appreciate, pero hindi mo yun ang sentro. Si Kristo mo ang sentro. Si Kristo ang bida. Si Kristo ang napapapurihan, si Kristo ang naitatakas. So as a church, may isang reason bakit tayo nagsisikap na maging matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Jesus. At yung poor in the spirit ho ay nagaganap na masunod si Kristo sa kanyang buhay. Ang hindi ho poor in the spirit, gusto niya siyang masusunod at hindi si Kristo sa kanyang buhay. Yung iba naman na hindi poor in the spirit, gusto niya si Kristo plus yung gusto ko. Pero sa mga poor in the spirit, kung ano ang gusto ng Panginoong Jesucristo. At yung isang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, siya ho ay babad sa panalangin. Lagi siyang humihingi ng grace ng Diyos. Nais niyang madagdagan ng kanyang pananampalataya. Ninanais niya at hinihiling niya sa panalangin na mas maging kawami siya ng Panginoong Jesucristo. Babad sa panalangin, mga kapatid. Kumusta ho ang ating prayer life? Meron po ba tayong prayer life bilang mag-asawa, bilang pamilya? Bukod pa ho yung prayer natin as a church. Napakahalaga ho ng prayer dahil iyon ang sign na tayo ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hanggat hindi si Kristo, hanggat hindi full in the Spirit ang tao,
Hindi na masasabi yung solo Kristo, Christ alone. Hindi niya may pagmamalaki yung grace alone, yung faith alone, in Christ alone, dahil ito ay grace ng Diyos lamang. Siya sa atin natin yung mga puso natin, mga kapatid. Si Kristo nga po ba ang inaasahan natin? Si Kristo nga po ba ang bida sa buhay natin? Hindi. Ito yung umpisa. Hindi na natin umpisahan. Kung si Kristo na, pagyabungin natin, payamanin natin, paunlarin natin, mga kapatid. Hanggat hindi rin daw or in the spirit ng isang tao, hindi na may bibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. It's either hahatiin niya yung kaluwalhatian sa Kanya, 1/2 sa Kanya, 1/2 kay Lord. It's either 99% sa Kanya, 1% kay Lord. Hanggat hindi poor in the spirit ang isang tao, hindi na pwedeng sabihin, Soli Deo Gloria. Bakit ba kailangan? Kasi sabi mo ng Roma 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. All things are through Him, for Him, in Him, and to all Him be the glory. Amen. Sa ating buhay hindi tayo perfect. Alam ko, may mga time na nagkakamali tayo, hindi natin nabibigay yung buong glory sa Diyos, kaya nga may repentance. Pero sinisikap natin, pinipilit natin sa biyaya ng Diyos na mapagbigay palagi ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya pag hindi tayo full in the Spirit, hindi natin may bibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. At ang mangyayari ay aagawan pa natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Maraming hudihan sa ibang doktrina ng teolohiya, may mga naniniwala na ang salvation ay grace plus works. Yun ba naman, works only. Pero tayo po naniniwala na ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yung pagtanggap mo kay Kristo ay bunga lamang ng pagkilos ng Diyos una sa buhay mo. So, ang pinagmamalaki natin, yung Diyos. Yung soberanong kapangyarihan ng Diyos. Yung free will ay bunga lamang ng pagkilos ng Diyos. So, hindi natin pinagmamalaki yung boasted free will natin dahil nga iyon ay sakop pa rin ng kapangyarihan ng pagkasoberano ng ating Diyos. In reality hindi talaga tayo tatanggap o sasampalataya kay Kristo kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay natin. Unless a man be born again. Sino nag-born again sa tao? Ang Diyos. He cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi siya sasampalataya hanggat hindi unang kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya wala tayong ipagmamayabang o ipagmamalaki. Susuriin natin yung theology na dala natin sa ating kaisipan. Kung sa ating pakaligtasan ba, si Kristo lamang ang nagtataas, ang Diyos lamang, o yung aking sarili. Kasi hanggat hindi natin nakikita na wala tayong ibang inaasahan, kundi ang Diyos, hindi natin makikita ang kaluwalhatian o may bibigay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang poor in the Spirit ay pinagpala, sinumpa naman yung mga proud in the Spirit, yung mga mapagmalaki sa Diyos at hindi umaasa sa Diyos, sila naman ay sinumpa. Kung pinagpala yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sinumpa naman yung mga hindi umaasa sa Diyos, bagkus umaasa sila sa kanilang sarili, sa kanilang galing, sa kanilang talino, sa mga tao sa paligid nila. Sabi nga ng Kawikaan 16:5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. So, tignan mo natin sa Lucas 18:11, yung isang kwento ng isang relihiyosong tao at ng isang makasalanang tao. Lucas 18:11. Tignan natin kung paano yung isang makasalanang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos ay kinalugdan ng Diyos, samantalang
yung isang relihiyosong Pariseo na punong-puno ng pagmamalaki ng kanyang gawa ay hindi kinalugdan ng Diyos. Lucas 18:11. Sabi yun dyan, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. So meron nung dalawang tao sa loob ng simbahan o ng sinagoga. Sabi diyan, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako ang katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga nganunya, o kaya katulad ng manuningil ng buwis na ito. Yung isang religious Pharisee, relihiyosong Pariseo, tumayo at ganito ang prayer. Papasalamat ako sa iyo, Lord, hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya, hindi ako mga nganunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Tinuro niya yung katapat kasama niya sa loob ng simbahan ng masal. Hindi ako kaya maniningil ng buwis. Bakit nga ba namumuhay ang mga tao noon sa maniningil ng buwis? Alam niyo, noong panahon ng Roman Empire, nagpapataw ng mabigat na buwis ang Imperyo Romano sa bawat bansa na masasakop nila. At nagpapahirap ito sa mga mamamayan noong panahon na yun. Kaya yung mga mamamayan, namumuhay sila sa mga kalahi nila na ginagamit ng Roman Empire para maningil ng buwis sa kanila. So, nung panahon nila, yun ang pinaka-kinabuhi nila masamang tao para sa kanila. Tumayo yung religious, sabi niya, magnanakaw, hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya, hindi ako makalunya, o kaya hindi ako katulad ng isang maniningil ng buwis. Tapos, pinagmalaki niya yung ginawa niya. 2 beses akong nag-aayun sa Ilasan Linggo. Sabi siya mag-fasting. At nagbibigay rin ako ng isang bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Nagtatimes pa siya. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, yung maniningil naman ng buwis, yung isang nalalaki, di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, na isang makasalanan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Yung makasalanan na hindi makatingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi niya, Diyos, mahabag po kayo sa akin. Isang makasalanan, iyon ang umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi yung Pariseo na pinagmamalaki at pinagmamataas ang kanyang sarili, mga kapatid. Ganun ba tayo? Na alam natin, tayo ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Na tayo walang sariling katwiran kahit gaano tayo kabuti, kahit gaano ang mga gawa natin, iyon ay walang kabuluhan kung wala kay Kristo. Pag nawa ang bawat isa ay maging isang relihiyoso, pero walang pag-amin na wala siyang kakayahan, wala siyang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat ang sino mang nagbabataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas, sabi ng Dukla. Ang challenge sa atin, mga kapatid, maging maghirap tayo. Mahirap tayo sa kaluluwa na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil yun yung totoong kayamanan. Yun ang totoong pagpapala na hindi tayo umaasa sa ating sariling kabutihan, sariling gawa, kundi umaasa tayo sa biyaya ng Diyos. Yun yung totoong kayamanan. Kaya nga, poor yet rich. So nakita natin yung unang message ni Christ na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa kayamanan ng mundo ito. Tungkol ito sa tunay na kayamanan sa langit. Tudo yun yung karangalan natin sa harapan ng Diyos. Kung sa paningin ng tao, hindi ito karangalan, pero sa harapan ng Diyos, ito ay tunay na karangalan. Ito rin mo yung daan ng tunay na pagpapala. Kaya mga kapatid, pinagpala ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Pangalawang point natin, pagkatapos sabihin ng Panginoong Jesucristo, Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God.
Sinabi naman niya, mapalad ang mga nagdadalang hati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sabi diyan, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Nagdadalamhati saan? Nagdadalamhati. Bakit? Nagdadalamhati. Para sa ano? Ang una kong tinutukoy diyan na pagdadalamhati ay pagdadalamhati sa sariling kasalanan. Spiritual mourning for our own sin. Ang unang pagdadalamhati ay dahil sa ating kasalanan. Kahit tayo na sumasampalataya na kay Kristo, nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya dapat tayong magdalamhati. Magdalamhati laban sa ating kasalanan. Bakit? Kasi kailangan natin magdalamhati sa kasalanan dahil every time na nagkakasala tayo, tayo ay nagre-rebelde sa Diyos. Every time we sin, we rebel against God, dahil doon dapat po tayo magdalamhati. May time mo, nakapag-isip tayo ng di maganda, nakagawa tayo ng mali, nagre-rebelde po tayo doon sa Diyos, ang tamang gawin, humingi ng tawad at magdalamhati sa kasalanan ito. Bukod doon, nagpapakita ho ito ng kawalang galang at respeto sa Diyos. Every time mo na nagkakasala tayo, nagpapakita tayo ng pag-rebelde at kawalang galang at respeto sa Diyos. Pero every time, kapatid, na nakapag-isip tayo ng hindi maganda, nakagawa tayo ng maganda, every time yung 10 Commandments na babiolate natin, mga kapatid, hindi mo nawawala yung salvation natin, pero nakakagawa tayo ng mga bagay na nagre-rebelde sa Diyos, kawalang galang at respeto sa Diyos. Di ba marapat na magdalamhati tayo dito? Kung hindi tayo nakakadalo sa gawain pag Sunday, nababiolate natin yung utos ng Diyos na ipangili ang araw ng Sabat o ang araw ng Christian Sabat, nagre-rebelde tayo sa Diyos, hindi natin siya ginagalang, hindi natin siya nire-respeto. Dapat magdalamhati tayo. Bakit? Kasi nagagawa natin ito sa Diyos na nagkatawang tao, na nagmahal sa atin, tumubos sa atin, namatay para sa atin, hanggang ngayon, mga kapatid, nabubuhay para sa atin ang Panginoong Jesucristo, na mamagitan para sa atin. Kaya nga we must mourn for our sin dahil nilalayo ng kasalanan na ito tayo sa ating Diyos. So, ano mangyayari pag nag-mourn tayo? Nag-aayos yung relasyon natin sa Diyos muli. Bagamat hindi na nawawala, pero yung relationship as a father and son, every time na nagkasala tayo, nagkakaroon ito ng hindi magandang epekto. Ang tamang gawin, pag nagsisi tayo, nagdalamhati tayo, naibabalik iyon at yung joy ng ating salvation, napupulpil ulit, nabubuo ulit. Bukod roon, kung tayo magdadalamhati sa kasalanan, dapat din magkaroon ito ng pagbabago. Yung pagluha natin, yung pagdadalamhati natin, magkaroon din ito ng pagbabago sa ating buhay. Hindi yung pagkatapos mong iyakan ng kasalanan, babalikan mo ulit. Hindi yung pagkatapos mong tangisan yung mga kasalanang nagawa mo, i-enjoy mo ulit. Dapat napagtatagumpayan natin. Bilang pastor, marami mo akong personal battle sa sin. At I admit, may mga time na nabibigo, nagagalit ako. May mga kasalanan ako na minsan nabibigo, nagdadalamhati ako. At yun yung pinakamahirap bilang isang Kristiyano. Every day, may battle ka sa kasalanan. Every day, kailangan mag-mourn sa kasalanan. Every day, kailangan mo laban ng patayin ng kasalanan.
Kaya ako mga kapatid, yung pagdadalamhati sa kasalanan, dapat may kaakibat na pagbabago. Yung pagdadalamhati sa kasalanan, dapat may kaakibat na pagkamuhi sa kasalanan ito. Hindi mo na ini-enjoy, bagamat minsan naliligo ka, hindi mo na gusto, hindi mo na mahal. Yun yung katibayan na ligtas ang tao. Pag yung kasalanan, dating mahal na mahal niya, ngayon ginamumuhian niya na. May time na nalalaglag siya roon, pero namumuhi na siya roon at sinisikap niya patayin at paglabanan niyo. Tiwayan niyo, kapatid, na meron kang salvation. May battle ka sa sin every day. At magkaroon ka ng kalungkutan sa kasalanan na yan, pero magkaroon ka rin ng kagalakan dahil meron kang salvation dahil lumalaban ka sa kasalanan. Kaya yung mga tao na sinasabi nilang Christian sila, nagche-church sila pero wala silang battle sa sin every day, ini-enjoy lang nila yung sin, hindi mo Savior. Kasi as a Christian, hindi mo naman pwedeng sabihin hindi na ako nagkakasala, kasalanan na kagad yun. Nagsinungaling ka na kagad. Everyday, nagkakasalaw tayo mga kapatid. Pero ang katibayan na nasa atin ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Everyday may laban tayo, laban sa kasalanan. At tuwing nagdadalamhati tayo, sasamahan natin iyan ng pagkamuhi sa kasalanan. Kagaya ng isang kwento sa mga sa Corinto kung saan pinadalan sila ng sulat ni Apostol Pablo para sabihin sa kanila yung mga kasalanan. Alam niyo, naging epekto dito sa kanila, nagdalamhati sila at nagbunga iyon ng pasigasig at pagsisikap na labanan yung kasalanan. Ikalawang Corinto 7:11. Alam niyo, ba't hindi ako naglalagay ng PowerPoint pag nag-preach ako? Gusto ko ma-practice yung tenga niyo, mga kapatid. Yun ang pangaral. Pero pag nagtuturo tayo, pag nasa teaching tayo, sinisikap natin, may PowerPoint, may drawing, may sulat. Sabi niyan, tignan ninyo ang bilungan ng kalungkutang buhat sa Diyos. So may kalungkutan at pagdadalamhati na buhat sa Diyos. Nung sila ay pangaralan ni Apostol Pablo tungkol sa mga kasalanan sa loob ng church, nagkaroon sila ng kalungkutan na buhat sa Diyos. Sabi niyan, tignan ninyo ang bilungan ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Diba? Malapit kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ng nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo walang kinalaman sa mga bagay na ito. So nagkaroon sa Corinto ng masigasig na pagnanais na malinis sa loob ng iglesia. At sinikap nila diyan na malaman kung sino sa mga kapatid nila yung nagkasala na tinutukoy ni Pablo sa sulat niya. Alam niyo, naging problema sa church ng Corinto. Meron doon na yung isa, ang kinakasama niya ay yung asawa ng kanyang ama. Immorality. At yung immorality na yun, inaalaw nila sa loob ng church. Sumulat si Pablo para sabihin sa kanilang mali yun, ang dapat kong gawin doon, itiwala. Ngayon, kung siya ay humingi ng tawad, magbago, i-restore niyo siya. Pero hindi konsintihin ang kasalanan. So meron silang mourning o tinatawag dito na pagdadalamhati, nagkaroon sila ng kalungkutang buhat sa Diyos. Tayo ho, pag tayo nagkakasala, ang katibayan na tayo ay ligtas, meron tayong kalungkutan mula sa Diyos. Kaya nga ho, mga kaibigan, mga binamahal ko, pagdalamhati tayo sa kasalanan. Kung ikaw ay nagdadalamhati every time na nagkakasala ka, sinisikap mo magbago, sinisikap mo mapagtagumpayan ang kasalanan na ito, sinisikap mo sa biyaya ng Diyos na hindi na magawa pa ang mga kasalanan ito, ligtas ka kapatid. Yun yung katibayan na nasa iyong Diyos. Pero kung ikaw ay wala na, manhid na ang buti. Okay lang, okay lang na magawa ko yung kasalanan na yun.
Kagaya na lamang kapatid, yung basic sin. Hindi yung mga hindi nakapagsasamba pagdating ng linggo. Basic sin. Kung normal na lang sa kanila iyon, wala nang conviction sa kanilang puso, isa lang ibig sabihin nun, wala ang pagkilos ng Diyos sa puso nila. Pero hindi rin naman porket nagsisimba tayo ay ligtas na rin. Kasi nga, yung Pariseo sa example natin kanina, pinagmamalaki niya na siya ay nag-aayuno, nag-iikapo, lahat ng mabubuting bagay ginagawa niya, hinahamak niya yung kapwa, pero ang pinagmamalaki niya yung gawa niya, hindi niya pinagmamalaki yung nagligtas sa kanya si Kristo. Diba? Ganun yung pag, ganun lang o, balance yan. Balance na balance ang Diyos. Hindi tayo ililigtas ng mabubuting gawa, pero yung mabubuting gawa ay katibayan na tayo ay niligtas ng Diyos. At ang katibayan na yun, hindi natin pinagmamalaki ang ating sarili, wala tayong inaasahan, kundi ang Diyos at nagdadalamhati tayo dahil sa kasalanan ito. Poor yet rich, mourning yet rejoicing. Ano ba yung mga humahadlang para hindi tayo magdalamhati sa kasalanan? Una ko, pagmamahal sa kasalanan. Love of sin. Mahal na mahal natin yung kasalanan natin. Mahal na mahal natin yung mga bagay na naging dahilan kaya namatay si Kristo sa krus. Mahal na mahal natin yung mga kasalanang binigay ni Satanas para tuksuin tayo, sirain tayo, masakin tayo. Mahal na mahal yung mga bagay na maglalayo sa Diyos. Yun ang unang dahilan bakit hindi makapagdalamhati ang tao dahil mahal na mahal niya ang kasalanan. Pero yung mga na kay Kristo, mga kapatid, oo, nagkakasala tayo, pero hindi natin mahal. Bagkus, nagre-repent tayo, nag-mourn tayo, nagdadalamhati. Huwag naman, mga kapatid, pag nagkasala tayo, mag-justify pa natin yung sarili natin na hindi naman ako gano'n. Na maghanap pa tayo ng ibang ituturo, kasalanan kasi ni kaya ako nagkakasala. Hindi po. Ang number one na respond pag nagkasala, magsisi at magdalamhati dito. At kung sa gano'n, makita natin yung kaaliwan ng Diyos. Bukod doon, pagpapaliban sa pagdalamhati ng kasalanan, saka na lang ako hingi ng tawad. Bukod doon, maliit ang pagtingin sa kasalanan. Gan lang naman sinismis ko lang naman yung kapatid ko. Hindi naman malaki yun. Siniraan ko lang naman yung kaibigan ko, hindi naman malaki yun. Pinag-isipan ko lang naman ng masama yung aking pastor, hindi naman malaki yun. Namuhi lang naman ako sa kaibigan ko. Parang yung pagkamuhi ko, sa isip lang naman, hindi naman malaki, wag mo natin maliitin. Ang maliit na kasalanan, malaking kasalanan, parehas suyang kasalanan, sa harapan ng banal na Diyos, kasalanan pa rin. So dapat, ang tamang gawin, huwag magturo, huwag i-justify ang sarili, humingi ng tawad, at pagdalamhati yung kasalanan na yun. Ang isang katangian ng mananampalataya, ito yung point natin, ang isang katangian ng isang ligtas na mananampalataya ay ang kanyang pagdadalamhati sa kasalanan. Alam niyo kung bakit tayo nagdadalamhati sa kasalanan? Kasi mahal natin ang Diyos. Kasi mahal natin yung Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng isang perpektong buhay na hindi natin kayang mamuhay, namatay, pinako sa krus, na buhay, nilibing, umakyat sa langit, at hanggang ngayon, mga kapatid, andun sa langit, iniisip tayo. At sa kanyang pagbabalik, tutubusin lahat tayo, binigyan ng isang buhay na ganap at kasiyas niya isang buhay na wala hanggan. Kaya tayo nagdadalamhati dahil mahal natin si Kristo. Yun yung point. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay na kay Kristo, at nakakagawa ka ng kasalanan, ipinagdadalamhati mo yan dahil mahal mo si Kristo. Hindi lang tinuro ni Pastor sa pulpito, kundi dahil ang Espiritu Santo sa puso mo, kinukumbik ka na kasalanan niya ng mali yan. Kaya ang challenge, mga kapatid, hindi lang tayo magdalamhati
at pagsisihan ng mga kasalanan, patayin natin ito araw-araw. I-mortify natin. I-mortify, ibig sabihin patayin. Mortification of sin every day. Labanan natin ito at pagtagumpayan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala akong Kristiyano talunan, mga kapatid. Wala akong tinubos ni Kristo na papayag alipinin muli ng diablo. Wala akong Kristiyano na nananahan sa kanya ang Espiritu Santo at gagawin siyang uto-uto ni Satanas. Kung nangyayari man yun, mga kapatid, paglabanan, patayin palagi ang kasalanan. Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sa ating conclusion, ang pouring the Spirit ang totoong kayamanan ng mga believer. Ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos sa kanilang kaharian ng langit, sa kanila ang kayamanan ng Diyos, sila ang pinakamayamang tao sa mundo ito. Despite ng kanilang kalagayan, kung sa paningin ng mga tao sila ang pinakamahirap, sa paningin ng Diyos sila ang pinakamayaman. Yung mga taong nagdadalamhati sa kanilang kasalanan, aaliwin sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ipapaalala sa kanila na anumang kasalanang nagawa nila, magagawa nila ay pinatawad na at binayaran na ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Bagamat may pagdadalamhati sila dito dahil hindi sila masaya sa kanilang nagagawa, dahil nabubuhay sila sa mundong makasalanan, merong tensyon sa pamamagitan ng mundong makasalanan at paghahari ni Kristo, sila ay inaalim ng Diyos. Sila pa rin yung may kagalakan sa lahat. Alam niyo, wala akong kagalakan yung nabubuhay ka sa kasalanan tapos hindi ka nagdadalamhati, mahal na mahal mo pa. Ang dulo nun, impyerno. Yung mga tao na, ngayon, hindi ako nakapag-church. Ngayon, kung nagsinungaling ako. Ngayon, kung nakagawa ko ng masama, hindi naman ako kagaya ng mga nakakulong. Yun ang papunsang impyerno, yung mga ganong katwiran. Pero alam niyo ko, yung kagaya ng tagapaliningin ng buwis, ang sabi ko, idadagukan niya yung dibdib niya, hindi siya makatingin sa langit. Maawa ka sa amin, kaawa. Yun yung mga taong papunta ng langit. Yun yung mga taong may kagalakan dahil aaliwin sila ng Diyos. Mga kapatid, sa sermon ng Panginoong Jesucristo sa mundo, nakita natin na yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sila ang may-ari ng kaharian ng Diyos. Yung mga taong nagdadalamhati sa kasalanan, aaliwin sila ng Diyos. Kumusta ho tayo? Kumusta ho ang puso natin? Kumusta ang isip natin? Kumusta ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo? Malinaw ba sa atin na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos? Malinaw ba sa atin na dapat tayong magdalamhati every time tayo nagkakasala? Malinaw ba sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Na siya ay tunay na Diyos, tunay na tao, at ito ang Diyos at tao na bumaba rito sa lupa para tubusin tayo ng mga makasalanan, mga walang pag-asa para sa buhay na walang hanggan, mga taong papunta na sa impyerno. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino bang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kumusta tayo? Tayo na may mga buhay na walang hanggan. Malinaw ba sa atin? Sa atin ang kaharian ng Diyos, sa atin ang kaaliwan ng Diyos. Sa ating ginagawa araw-araw, Monday to Saturday, naibabahagi ba natin yung Ebanghelyo ni Kristo? Ang kanyang pagliligtas, ang kanyang ginawa sa ating buhay, naibabahagi ba natin? Kumusta ho tayo, mga kapatid? Mahal ba natin ang Panginoong Jesucristo? Bagamat hindi natin ito kayang lampasan yung pagmamahal niya. Pero
Yung pagmamahal ba yun ay nagbubunga ng pagkamuhi sa kasalanan? Yung pagmamahal ba na yun ay nagbubunga ng pagmamahal sa salita ng Diyos? Yung pagmamahal ba yun ay nagbubunga ng pagmamahal sa ating kapwa? Yung pagmamahal ba na yun nagbubunga ng pagmamahal sa ating local church? Sana po. At alam ko naman, nagbubunga yun ng gano'n. Marami pang mga tao ang makilala ang Panginoong Jesucristo ng lubusan, malaman ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang salita. Mga kapatid, ang minamahal, nawa, malinaw sa atin. Wala tayong ibang inaasahan, hindi ang Diyos. At dapat tayo magdalamahal sa ating mga kasalanan. Nawa, ang salita ng Diyos ay naging pagpapala at biyaya sa bawat isa sa atin. Naging pantuwid naman sa atin na nagkakasala at naging kalakasan at katatagan para sa mga araw na darating pa ng ating buhay para mapaglingkuran natin at mahalin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Tunay nga po na napakayaman ng inyong salita. Tunay nga po na napakadami naming matututunan sa maiksing mensahe na pinadala mo sa amin, Panginoon. Na walang ibang inaasahan ang mga mananampalataya kundi ang Diyos. Dahil doon kami pinagpala sa amin ang kaharian ng Diyos. Na pinagpala yung mga tao na nagdadalamhati sa kasalanan dahil ang kaaliwan at biyaya ng Diyos ay para sa amin. Tumagang ito, Panginoon, salamat sa pribilegyo. Makasamba kami. Narinig namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Nakita namin ang salita mo, Panginoon. Punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pagtutuwid, punong-puno, Panginoon, ng katotohanan mula sa Panginoong Jesucristo. O Diyos, nawa, hindi maging lakas namin para mapaglabanan ang aharapin namin sa mundong ito. Ipandarayan ng Diablo ang sarili namin kahinaan, ang pagtutukso ng sanlibutan ito, mapagtagumpayan namin ito sa pamamagitan ng iyong salita at gabay ng Espiritu Santo. Salamat po sa umagang ito, sa iyong papuri, pagdakila, pagluwalhati. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin.